Hello mga ka-recap! Nagbabalik ang movie recap queen. Suriin natin ang isang 1991 action thriller film kung saan isang undercover FBI agent ang naatasang imbestigahan ang grupo ng mga bank robbers, ngunit lumalim ang pagkakaibigan nila ng leader ng mga magnanakaw. Si Johnny Utah, ex-football player at rookie FBI na nadestino sa bank robberies. Na-assign siya sa ilalim ni Agent Papas sa pag-imbestiga sa grupo ng mga bank robbers na tinawag na The Ex-Presidents dahil sa paggamit ng mga ito ng maskara ng mga dating presidente ng Amerika. Ayon kay Papas ay mga professional ang mga ito dahil ni minsan ay hindi gumamit ng dahas at hindi kailanman pinasok ang vault ng kahit na anong bangko na kanilang ninakawan. Madalas na alipustahin si Papas ng mga kapwa agents dahil hindi sila makapaniwala sa teorya nito na ang mga magnanakaw ay mga surfers. Pinilit ni Utah si Papas na ibahagi sa kanya ang teorya na iyon. Ito ang mga naging batayan ni Papas. Ang sunburn sa likod ng magnanakaw, ang sex wax na pinapahid ng mga surfers sa kanilang boards, at ang huli, tumatrabaho lamang ang mga magnanakaw tuwing summer. Sinuportahan ni Utah ang teoryang iyon ni Papas. Inatasan ni Papa si Utah na mag-undercover upang hanapin ang mga surfers, kaya naman kailangan niya na matuto ng surfing. Dahil dito ay muntik na siyang malunod, ngunit nasagip siya ng isang babae na galit siyang sinermunan dahil halatang wala itong alam sa safety ng surfing. Siya si Tyler. Inalam ni Utah ang background ng babae na umani ng pang-aasar mula kay Papas dahil inakala nito na babae lang ang kanyang inatupag. Noon nalaman ni Utah na patay na ang mga magulang ng babae sanhi ng plane crash. Ginamit iyon ni Utah upang kumbinsihin ang babae na turuan siyang mag-surf. Gumawa ito ng kwento na namatay rin ang kanyang magulang sa isang aksidente at nais niya matuto ng surfing para sa kanyang sarili. At dahil inakala ni Tyler na magkahalintulad ang kanilang buhay, pumayag itong turuan si Utah. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so... Matapos ang maghapon na training ay napansin ni Utah ang isang malupit na surfer at ang grupo nito. Noon niya nakilala si Bodhi, ex-boyfriend ni Tyler at leader ng mga thrill-seeking surfers. Tinanggap si Utah ng grupo lalo na nang makilala siya bilang isang dating quarterback sa isang football team. Matapos ang 2 linggo bilang undercover ay wala pa rin silang mai-report sa kanilang superior, kaya naman sermon ang kanilang inabot. Sa 28 robberies na naganap, tanging hibla ng buhok ang hawak nilang ebidensya. Ngunit napagtanto ni Utah na may toxins galing sa dagat ang nadetect mula sa buhok na yon, kaya naman kumalap sila ni Papas ng mga buhok sa iba't ibang beaches upang matest. At nang mag-match ang mga toxins, ay nalaman nila na nagmula ito sa Latigo Beach. Pinuntahan nila iyon upang mag-imbestiga, hanggang sa mapasubo sa away si Utah laban sa mga surfers ng beach. Noon, sumulpot si Bodhi upang pigilan ang kapwa surfers. Ngunit mabilis na binawian sila ni Utah kung kaya't magkasama nilang itinumba ni Bodhi ang mga surfers ng Latigo Beach. Noon, nagsimulang mabuo ang kanilang pagkakaibigan. Matapos manmanan ang grupong nakasagupa sa hinalang ito ang mga ex-presidents, tumungo si Utah sa bahay ni Bodhi upang paunlakan ang imbitasyon nito. Dito na ikwento ni Bodhi ang paniniwala niya na darating ang 50-year storm sa susunod na taon. Ang 50-year storm ay isang bagyo na sumusulpot lamang ng 2 beses sa loob ng 100 taon. At ipinangako ni Bodhi na hindi niya iyon palalagpasin. Pangarap niyang mag-surf sa gitna ng bagyong iyon kahit buhay pa niya ang maging kapalit. Nalaman ni Utah na hindi lang surfing kundi iba't ibang extreme activities ang ginagawa ni Bodhi at grupo nito. Nang gabing iyon ay noon naramdaman ni Utah ang tunay na saya na dala ng kanilang ginagawa. Lalo na at si Bodhi na ang nagturo sa kanya na lalong nagpalalim sa kanilang pagkakaibigan. Ang ligayang iyon ay napansin ni Tyler na dati-rati ay para bang ginagawa lang iyon ni Utah sa anumang kadahilanan. Ang pagkakaibigan niya kay Bodhi at sa grupo at nararamdaman kay Tyler ay naging totoo at hindi na parte ng kanyang pagiging undercover agent. Kinabukasan ay tinrabaho nila ang mga nakasagupang mga surfers, ngunit di nila inakala na armado ang mga ito ng malalakas na baril, kaya napalaban sila ng matindi. Sa huli ay nadumina ng mga FBI ang grupo, ngunit nalaman nila hindi mga bank robbers ang mga ito. Ang grupo ay nagbebenta ng crystal meth ayon sa isang undercover na DEA. Bukod sa nabigo sina Utah sa kanilang operasyon, ay naapektuhan din ang operasyon ng DEA sa paghuli ng supplier ng droga. Di makapaniwala si Utah sa kapalpakan nila nang biglang sunduin sila ni Bodhi upang damhin muli ang saya na dulot ng mga alon ng dagat. Pero isang senaryo ang nagbukas ng isip ni Utah.
Naalala niya ang teorya ni Papas kung bakit surfers ang pinaghihinalaan ng mga salarin. Nagpaalam si Yuta kay Tyler at agad na nag-report kay Papas. Pakiramdam niya ay ang grupo ni Body ang mga salarin na kanilang hinahanap dahil sa mga napansin ding kahina-hinalang schedule ng pagpunta ni Body sa isang bangko. Minanmanan nila ang bangko kinabukasan. Tama ang hinala ni Yuta ngunit di nila napansin kaagad ang grupo. Nang lumabas ang mga magnanakaw ay mabilis na kumilos sina Yuta at Papas at very thrilling na car chase ang naganap. Parehas na na-disable ang kani-kanilang mga sasakyan kaya mabilis na humabol si Yuta. Samantala ay nang-agaw ng ibang sasakyan ng grupo. Tinangkang sunugin ng isa sa kanila ang sasakyang ginamit upang burahin ang anumang ebidensya, dahilan upang abutan sila ni Yuta at Papas. Napilitang umalis ang tatlo habang nakikipambuno ang isa kay Yuta. Nang makatakas ay matinding habulan naman ang sumunod na eksena. Sa paghabol ay nagkamali ng bagsak si Yuta, kaya't nadisgrasya ang na-injured niyang tuhod noon sa paglalaro ng football. Mabilis niyang binunot ang baril ngunit hindi nagawang paputukin ni Yuta ang baril nang magkatitigan sila ng magnanakaw, dahilan upang tuluyan itong makatakas. Hindi pinaniwalaan ni Papas ang kwento ni Yuta na hindi niya tinamaan ang posibleng si Body dahil alam niya na si Yuta ay isang napakahusay na marksman. Alam ni Papas na nagkaroon ito ng malasakit dahil napalapit na ang loob nito kay Body. Binalak ni Yuta na aminin ang totoong pagkatao kay Tyler, ngunit di pa siya handa sa mga oras na iyon. Samantala ay iba yung taranta ang idinulot ng pangyayari sa grupo ni Body. Ginagawa iyon nila Body hindi dahil sa pera, kundi para ipamukha ang maling sistema ng gobyerno. Naibsan ang pag-aalala ng grupo nang malaman na may plano si Body para kay Yuta. Isang gabi, nalaman ni Tyler ang sikreto ni Yuta nang makita ang wallet ng lalaki. Pinilit ni Yuta na magpaliwanag ngunit wala siyang sagot na natanggap mula sa babae. Nang biglang dumating ang grupo ni Body at yayain siyang lumabas na para bang walang nangyari sa pagitan nila. Sa pagkakataong iyon ay hindi lang surfing ang kanilang gagawin kundi skydiving. Walang nagawa si Yuta kundi sumama sa nagpapanggap na grupo ni Body. Halatang walang tiwala si Yuta sa grupo kaya nakipagpalit ng rig si Body kay Yuta. Nang tumalon sila ay para itong mga bata na ini-enjoy ang himpapawid at nakalimutan ni Yuta ang masamang hinala dahil sa sarap na kanyang nararamdaman sa paglipad kasama ng mga kaibigan. Pagkakaibigan na ngayon niya lang naranasan. Si Body ang mismong humila ng parachute ni Yuta at lumanding silang lahat sa tubig. Masayang natapos ang kanilang skydiving nang yayain ni Body si Yuta upang ipakita ang isang bagay. Sumiklab ang galit ni Yuta, ngunit si Body lang ang nakakaalam sa kinaroroonan ng babae. Ang tanging paraan para mailigtas si Tyler ay tulungan ang ex-presidents sa huling pagnanakaw na gagawin. Walang ibinigay na maskara para kay Yuta. Kaya nang pasukin nila ang bangko ay kitang-kita ang mukha ni Yuta sa mga kamera. 90 seconds lang ang kailangan nila upang tapusin ang pagnanakaw. Noon naganap ang pinakamalaking pagkakamali ni Body. Dahil huling pagnanakaw na nila iyon ay naging sakim ito at inutos na pasukin ang vault ng bangko. Bagamat di pabor ang mga kasama ay isinagawa nila ang utos. Dahilan upang humaba ang kanilang oras kaysa napagkasundo ang 90 seconds. Nagkataon naman na may isang pulis na nasa loob ng bangko. Binaril nito si Body at Yuta kaya nawala sa kontrol ang lahat. Kaya napilitan rin si Body na patayin ng pulis kahit na hindi nito gusto ang karahasan. Pero napuruhan at namatay ang isa nilang kaibigan. Bago tuluyang tumakas ay pinatulog ni Body si Yuta sa pamamagitan ng suntok. Kaya nang magsidatingan ng FBI ay siya ang hinuli. Mabuti na lamang at dumating si Papas at ipinagtanggol nito si Yuta at saka mabilis na lumabas ng bangko. Alam ni Yuta kung saan papunta ang grupo ni Body dahil sa paniniwala ni Body na darating ang 50-year storm sa Bells Beach sa Australia. Inabutan nila ang grupo sa airport at agad silang hinarap ni Yuta. Pinilit niya si Body na sabihin kung nasaan si Tyler at pinakiusapang itigil ang kahibangan nito. Alam ni Yuta na pangarap ni Body na mag-surf sa gitna ng 50-year storm, kaya ipinangako niyang pababayaan niya si Body kung sasabihin ang kinaroroonan ni Tyler. Ngunit binaril ng isa na tinatawag na Roach si Papas, dahilan upang maitumba ni Papas ang dalawa sa grupo.
Nang balingan si Body, ay pinigilan ni Yuta si Papas, ngunit buhay pa si Roach at matagumpay nitong napatay si Papas. Matapos tulungan ng kaibigan, ay isinama ni Body si Yuta sa eroplano bago sila abutin ng mga responding mga pulis. Dalawa lamang ang rig na available na nakalaan kay Body at Roach. Sa mga oras na yon ay nanghihina na rin si Roach dahil sa tinamong tama ng baril. Nakiusap si Yuta na pigilan ni Body ang kasamahan sa pagpatay kay Tyler, ngunit hindi siya pinansin ni Body. Nang maabot ang safe jump altitude, itinulak ni Body si Roach at iniwan ang baril bago tuluyang sumunod. Kailangan ni Yuta na iligtas si Tyler kaya't kinuha nito ang baril, saka mabilis na tumalon at humabol kina Body. Agad niyang sinunggaban si Body sa ere. Inutos ni Yuta na hilahin ni Body ang parachute ngunit hindi ito tumalima, bagkus ibinalik niya ang utos kay Yuta. Malapit na sila sa lupa kaya't napilitan si Yuta na bitiwan ang baril at hilahin ang parachute ngunit malakas na impact pa din ang idinulot niyon sa pagbagsak nila. Sa mga oras na iyon ay hindi na rin umabot ng buhay si Roach sa lupa. Dumating ang sundo ni Body, ngunit walang magawa si Yuta dahil muli na namang nadisgrasya ang kanyang tuhod. Sinabi ni Body na parehas silang natalo sa larong iyon. Pinakawalan nila si Tyler at bago tuluyang umalis ay isinigaw ni Body na magkikita pa sila ni Yuta sa kabilang buhay. Makaraan ng isang taon, natupad ang hula ni Body tungkol sa pagdating ng 50-year storm sa Australia. Kaya naman pumunta si Yuta sa Bells Beach upang subaybayan kung naroon si Body at hindi siya nagkamali. Walang sinuman sa mga surfers ang sumubok sa matataas na ahlon ng dagat dahil siguradong buhay ang magiging kapalit niyon. Pinakiusapan ni Yuta si Body na sumama at sumuko sa kanya at kalimutan ang baliw na pangarap. Ngunit hindi pumayag si Body. Dahilan upang muling magtuos ang dalawa. Inakala ni Body na nadomina niya si Yuta nang tangkain na lunurin ito. Pero nagulat siya nang maiposas ni Yuta ang kanilang mga kamay. Dumating ang mga responde ni Yuta upang arestuhin si Body. Pero ang pangarap ni Body ang tanging importante sa kanya. Kaya't nakiusap ito kay Yuta bilang isang kaibigan na pagbigyan siya na makapaglayag kahit isang ahlon lang bago tuluyang hulihin. Pinalaya nito si Body. Galit na galit ang mga rumesponde sa ginawa ni Yuta. Ngunit alam ni Yuta na hindi makakaligtas ng buhay si Body sa mga nagngangalit na mga ahlon. Ginawa iyon ni Yuta hindi lamang upang matupad ang pangarap ng kaibigan, kundi upang tuluyang pagbayaran nito ang mga nagawang kasalanan. Bago tuluyang umalis ay binunot niya ang kanyang badge at saka itinapon sa dagat. Si Yuta ay maikukumpara sa mga ahlon ng dagat. Tulad niya, ang mga ahlon ay kayang magbigay ng saya sa mga tao, magbigay ng leksyon kung kinakailangan, at bumawi ng buhay, lalo na ng sobrang mapupusok na mga tao. Umani ang pelikulang ito ng magagandang reviews, kaya naman nagkaroon ito ng remake noon 2015. Bagamat iba na ang mga gumanap na aktor, ay very exciting pa rin ang naging resulta dahil sa mas bagong teknolohiya sa filmmaking tulad ng mga visual effects. Kung napanood mo na ang mga ito, sa tingin mo which one is better? The 1991 version or the 2015 remake? Hanggang sa muli mga ka-recap.